Hello, my dear Pisces. Second half of November 2023, mga my dear. Second half of November 2023. General reading po ito, mga my dear. Okay. Let us try to make your reading sweet, short, and simple. Diba? Sisikapin ko maging short ito sa abot ng aking makakaya, my dear. Okay. So, may nahulog. Hindi naman nakaharap. Last two shuffle na lang, mga my dear. Ay, nakataas yung paa ko kasi nangangalay. Ayan. Sandalan din ng kamay ng paa ko. Ganyan. Ay, ng kamay ko. Bakit ba? Gusto ko eh. Mamaya kasi mapansin na naman, paa niya ba yun? Opo, tuhod ko po yan. Nangangalay yung paa ko. Okay, cut na natin into 3. Tsaka may purpose siya, oh. Okay, my dear Pisces. Bakit ba? Okay, first card natin over here. Tanggalin natin yung pressure sa reading, no? Tanggalin natin. We have here the Ace of Sword. Okay. So, alas ng sword. Okay. So, I think, my dear, ito yung pagtatanggal mo ng mga iniisip mo. Okay? Ito yung pagdidesisyon mo na itong bagay na to, hindi na siya nag-work. Hindi na siya pwedeng magtambay dyan sa isipan ko. It really doesn't matter, my dear, kung connected man sa usapin ng pamilya, relationship, ibang tao, trabaho. Kung makikita mo kasi, my dear, yung taas, hindi kasi nagpo-focus eh. Oh. Meron, sa mismong pinakapuno kasi, my dear, may bahay doon, may relationship, meron siyang mga hindi talaga mag-focus. Ayan. So, ito, my dear, yung sinasabi na parang solusyonan or tanggalin. Kung hindi mo kayang solusyonan, siguro is about time na pakawalan mo muna. 'Di ba? Kasi baka hindi na siya nakakatulong. Okay? So, second half of November, this is from November 20 hanggang sa katapusan. This is a blessing actually, my dear, na makita mo yung mga bagay o yung mga something sa isipan mo na kaya na palang masolusyonan, kaya na palang gawan ng action. Kung hindi man magagawan ng action is tanggalin. Okay? The Ace of Swords, first card mo. Next card natin, next card natin is the Justice card. Okay. So, I think maniningil ang ating mga my dear Pisces. Okay? Maniningil ang ating mga my dear Pisces. So, if just in case ikaw, you're a cross-watcher, tapos hindi mo pinapahalagaan si my dear Pisces, there is a tendency, my dear, na isa to sa mga tao na maalis. Kasi, mahaba naman ang pasensya mo, my dear Pisces eh. Mahaba ang pasensya mo, mahaba ang pangunawa mo. Pero, dumadating talagang araw na sa tingin mo hindi na deserve. Parang hindi na siya dapat nasa buhay ko kasi hindi naman niya ako na-appreciate. Parang ganun nakukuha ko dito na energy. Okay? So, sa second half of November, hindi pwede yung mga tao na parang nandiyan ka lang para mag-provide. Hindi pwede yung mga tao na parang ginagamit ka lang or pinapakinabangan ka lang. Hindi sila pwede, hindi sila mag-i-exist or hindi nila pwedeng ipakita yung ganyan na mga ugali, my dear, sa second half of November kasi there's a tendency na matamaan sila nitong gagawin mong Ace of Swords, which is yung energy ng cut-off. Okay? Next card natin over here is the Four of Wands. Okay? This is more on success o energy ng success. Okay? So, posible din, my dear, na maramdaman mo na deserve ko to. Parang ganon. Parang ganyan.
deserve ko na maging masaya, deserve ko na maging successful, deserve ko nang makaalis sa ganitong sitwasyon. Kaya yung pinakamaganda kasi doon is, sabi ko nga sa'yo, sa energy ng Ace of Sword is masolusyonan yung mga problema. So, sa tingin ko, dahil na rin siguro sa energy na pumapasok sa'yo na deserve ko to, kaya lalong napuputol yung mga misfortune, yung mga bad luck, 'di ba? So, nagmi-mix yung energy ng universe, which is yung Ace of Sword, at saka yung Four of Wands, which is more on your idea, your mind, body, and soul, na sinasabi mong, deserve ko na maging masaya, deserve ko na maging successful, deserve ko na. Kaya ang nangyayari, lalong nagmamanifest yung energy ng cut-off or ng change. Okay? Yun ang nakikita ko dito. Kasi hindi ka pwedeng mag-enter sa panibagong chapter ng life, or hindi ka pwedeng mag-enter ng mag-manifest ng success, ng happiness, ng prosperity, ng abundance, nang wala kang gagawin na kahit anong change. Kasi kung sakasakali, my dear, na nagkakaroon ka ng misfortune, nagkakaroon ka ng mga alat-alat sa buhay, na mga kamalasan na tinatawag nila, ibig sabihin, meron kang ginagawa or meron kang pinapasok na something sa buhay mo, kaya nangyayari yan. So, ang second half of November is addressing yung mga bagay na pinapasok mo o yung mga bagay na ginawa mo para ma-manifest or ma-fulfill itong energy na nilalabas ng mind and body and soul mo na deserve ko to. Next card natin dito is the Ten of Pentacles, okay? Gusto mo naman, my dear, makatulong sa usapin ng pamilya, okay? Pero, sa paglabas kasi ng Ten of Pentacles, ito yung energy ng tulungan. Hindi yung ikaw lang, okay? Sabi ko nga sa'yo, hindi pwedeng ipakita ng mga tao, ng mga user, ng mga manggagamit, ng mga ganyan, na 'di ba, nandyan lang si Pisces para sa ganito, para sa ganyan. Kasi once na pinakita nila yun, may sa second half of November, automatic matatamaan sila. So, mas gusto mo, my dear, na magtulungan. This is more on tulungan. Tulungan tayo dito sa problema. There's a tendency din, my dear, na baka lumapit ka sa mga tao around you para magpatulong, ganyan. And then, gusto mo lang, ang purpose nun is hindi talaga yung typical na tulungan ka. Yes, lumapit ka para tulungan ka. Pero, ang pinaka-purpose nun is para makita mo kung ano yung magiging reaction nila na lumalapit ka sa kanila, kung tutulungan ka ba nila, kung makakahingi ka ba ng favor sa kanila, kung gagawin ba nila ng solusyon, yung sinasabi mo, yung ginagawa, yung nirereklamo mo, yung dinudulog mo sa kanila. So, may mga ganun na eksena. Next card natin over here is the Nine of Swords. Ito yung mga overthinking. Ito yung pinakaunang matatamaan, my dear, sa second half of November. Yung mga overthinking, anxiety. Kung makikita mo, my dear, may mga kamay din dyan. Ayan, oh. Yung mga hinihila ka pababa, ayan. Sabi ko, yung Ace of Swords is more on cutting. Like cutting, removing, problem solving, yun ang nakikita ko dito. So, yun yung unang matatamaan. Kanina ko pa sinasabi sa iyo, my dear, na yung mga mataong magagaspang, yung mga user-friendly, yung mga manggagamit, yung mga oportunista, hindi sila pwedeng magpakita ng kahit anong kagaspangan, my dear, sa second half of November. Kasi automatic, sila ang magiging target. So, sila ang matatamaan. So, ang pinakaunang matatanggal, my dear, is yung mga overthinking. So, the confidence is there, my dear. So, very confident ka, my dear, sa second half of November. There's a tendency na may mga bagay kang gagawin, may mga bagay kang sasabihin na hindi mo na masyadong iniisip, my dear, kung anong iisipin ng ibang tao laban sa'yo. Next card natin over here is the Ten of Wands. Okay. So, Justice card in the Ten of Wands. Ito yung typical na energy na ginawa ko naman lahat. Ito yung energy. Kasi kung makikita mo dyan, my dear, mag-isa ka lang. Binubuhat mo, my dear, yung mga wands sa dilim. And then, second half of November, lumabas yung ating justice. So, parang sinasabi mo, ginawa ko naman lahat para sa inyo. Ibinigay ko naman lahat para sa inyo. Pero, bakit ganon? For some of you, baka iniisip niyo na, bakit ganon? Walang nagbago, walang nag-change, walang nag-upgrade, wala man lang naka-appreciate. So, therefore, dahil wala sigurong naka-appreciate, wala naman lang nag-upgrade, wala man lang sumunod sa yapak mo, wala man lang nangungumusta sa'yo, o wala man lang
naka-appreciate doon sa ginawa mo na 10 of Wands, which is more on manifestation. Ibig sabihin lahat ginawa mo para maitaguyod yung energy ng pamilya o ng relationship o ng friendship, nakisama ka, nagpakumbaba ka, inintindi mo, lahat-lahat na ibinigay mo. Ang second half of November is more on parang paniningil. Yun ang nakukuha ko dito na energy. Is more on parang hindi mo ako na-appreciate, hindi mo nakita lahat ng ginawa ko, kumobra ka lang ng kumobra, kumabig ka lang ng kumabig, kaya therefore, tatanggalin na kita. Next time, hindi ka nakasama dito sa mga ones na bubuhatin ko. Hindi na kita magiging priority. No? Sabi ko nga sa'yo, my dear, tanggal-tanggal talaga ng mga, ano dyan mga stock, mga agyo-agyo. Next card natin over here is the Three of Pentacles and the Four of Wands, no? Hindi ka na dito magpapakabayani, my dear, no? Ito yung card na parang sinasabi mo na may mga kamay din naman kayo. Tulong-tulong tayo dito, no? So, kung noon, parang halos lahat sinasalo mo, lahat ng lalapit sa'yo, tutulungan mo. This time, medyo pili, my dear, kung sino yung mga tutulungan mo. And at the same time, magtatanggal ka rin, my dear, ng mga tao na hindi marunong maka-appreciate, hindi marunong magpasalamat, hindi marunong mag-say ng thank you, di ba? So, magtatanggal ka, my dear, dito sa energy na to. Kasi, pakiramdam mo, my dear, yun ang humihila din sa'yo, pababa. Last card natin, second to the last actually, is the Death card, okay? So, hindi ka na masyadong magiging hands-on, death card, okay, related sa usapin ng pamilya. The Ten of Pentacles, hindi ka na masyadong mag-share, pipiliin mo na lang talaga, my dear, kung sino yung mga tutulungan mo. Bibigyan mo sila ng time para mag-shine. Kasi ang katugiran mo, di naman kayo disabled, di naman kayo lumpo. Kasi may ugali ka talaga na ganun, my dear. Talagang todo tulong ka kung todo tulong ka talaga. Kasi ang kapatid ko is Pisces also. So, shout out sa kapatid ko. Kaya alam ko na maski gaano din siya minsan kagalit sa akin or meron kaming tampuhan, talagang tutulungan na tutulungan pa rin talaga niya ako sa abot ng kanyang makakaya, no? So, alam ko, yung hindi naman as in kilalang kilala kita, pero at least meron ako nakasamang Pisces, which is my sister nga. So, medyo alam ko kung paano kayo tumakbo and mga konting research, mga konting mga study tungkol sa inyo, mga my dear. Pero, isa kayo sa mga pinakamabait na zodiac sign. Meron ka ditong death card. It's more on ending. Hindi siya nagkakalayo din sa Ace of Sword. It's more on changes, cutting off, diba? Bottom deck of the card, hidden message is the Ace of Cups. Emotional freedom to, my dear. Gusto mo na talagang maging malaya. Ayaw mo na parang maano sa obligasyon or kung tutulong ka man or magkakaroon ka man ng obligasyon dun sa ibang tao, sisiguraduhin mo na na-appreciate ng tao na yon, na yung tao na yun ay may potential, mag-grow. Ibig sabihin, ayaw mong sayangin, my dear Pisces, yung pagod mo, yung effort mo, lahat-lahat ayaw mong sayangin sa tao na wala namang kwenta or yung tao na hindi naman marunong mag-appreciate, hindi naman marunong magpasalamat, and so on and so on. Okay? So, my dear Pisces, yan ang reading mo para sa yung second half of November 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.